Hello everyone! Welcome and welcome back dito po sa ating channel, Grow with Lynn. Ayan guys, andito na naman po tayo sa ating garden. At gusto ko pong ipakita sa inyo yung magiging epekto po ng milibag dito sa ating garden. Dahil hindi naman talaga natin maiiwasan, lalo na at yung mga milibugs ay mas gusto nila yung mga dry area. Gaya nitong ating garden which is protected with cellophane po. Kahit mumurahin lang po itong cellophane natin ay nagawa nitong protektahan ang ating mga succulents from being wet. Listen na natin muna itong dry leaves. Yan, tingnan nyo yung mga black. May fungus talaga dito sa garden ko eh. Usually yung mga bagong bili ko ang may fungus, yung mga bagong dating po. Itong ating pong Ellen ay talagang masasabi ko po na siya ay survivor na from milibug. Simula guys noong dumating ito sa akin na maliit pa lang. 2 inches pa lang po ito guys. At saka hindi pa ganito kataba. Ito matataba na to eh. Yan. Lalo na yung na-rain or shine siya. Tumaba siya. Tapos hindi talaga ito nawawala ng milibug. Palagi ko siya nakikitaan. Kaso nga lang, palagi ko rin na siyang naaagapan lagi. Ini-sprayan ko lang po sila ng isopropyl alcohol, yung 70% po. Kaya hindi sila napupuruhan masyado. Ganito yung itsura ng nasasak ng milibug or ng mga ibang sucking insects po. Nadideform yung mga leaves nila guys. Yun oh. Ito, ang dumi ng kamay ko. Ito siya. Nadideform tapos parang mayroong, yan, sunog. Sunog po siya guys kasi pagkatapos kong mayroong tanggal tuloy. May mga ganito talaga dito sa akin. Mga spider, bahay ng spider guys. Hindi ko alam kung nakakabuti ba sila o hindi sa plants. Pero palagi ako nakakakita ng ganyan. Mostly sa mga plants na mayroong mga infected ng millibugs. Meron ding mga bahay ng mga spider. Pag sucking insects guys, ganito ang nangyayari sa mga dahon yan. Deform. Ayan, pati yung stem niya deform. Ito. Ayan oh. Parang sinasak talaga ng insect ng mga millibugs natin. Matagal ko na itong gustong i-behead guys, kaya lang wala talaga akong time pa. Tsaka gusto ko po muna siyang gawa ng video bago ko i-behead. Pero yung iba dito, may na-propagate na ako. Yun yung binibehead ko, tapos pagkatapos ko yung nabehead, tumaba siya at medyo dumami. Ito, ang liliit nito mga 3 months ago. Ngayon ang tataba na. Meron pa rin itong milibug guys, umaatake pa rin. Ayan oh, may mga sinasak. Iriripat ko to. Papalitan ko. Gusto kong palitan yung soil mix niya. Kasi baka yung soil din may problema. Tapos baka magiging maayos na. 1 year na mahigit. At 1 year na. 1 year pa lang itong si Ellen. Hindi masyadong nakapag-lash kasi palagi may sakit. Tsaka dati hindi ko to naaalagaan. Palaging natutuyuan. Minsan lang ako makapagdilig. Kaya payat ang papayat. Ngayon lang talaga ito gumanda guys. Ayan. Try kong i-behead tapos ilagay sa isang pot na para lush naman silang tingnan. Ayan. Yan. Merong milibug at saka meron din siyang ants kasi partner yan sila, diba? Working in tandem. Yung millibugs nag-iiwan ng something na dagta or juice at yun yung sinusunod ng mga ants. Kaya yan. At saka deform na siya oh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya guys. Ilipat ko ba? I-behead? I-behead?
Parang nagiging monstrous na yung aking sugar jelly. Yan, kawawa na siya. Marami tong babies. Yan, yung babies niya. Yan. Marami tong babies na dumating sa akin. Hindi pa rin nawawala. Tingnan mo yung soil niya, tuyong-tuyo. Yan. Siya merong mealybug. Itong si Cupid natin, cubic frost ay wala. Hindi lumaki yung cubic frost. Kasi nga guys, napapansin nyo yan tuyo. Hindi ako kasi nagdidilig palagi. Kaya ganyan. Kaya may mealybugs din. Itong ating green beets. Meron din tong mealybugs. Ayan Yan, mealybug yan. Hindi kita masyado. Pero meron to, ini-sprayhan ko lang ito ng, yan may mga bahay ng spider. Yan kaya yung spider mites guys. Bahay ng spider mites, hindi ko alam. Yan. May mealybug din to, ini-sprayhan ko lang ng ng alcohol. Hindi siya masyadong napupuruhan. Yan Yan, mealybug. Saan pa ba yung laging may, ito siya, rolly ata to guys, di ako sure. Meron din tong mealybug kasi yung style ng dahon niya is dikit-dikit. Diyan in between sa mga dahon. May bahay ng spider, at saka may mealybugs. At saka may aphids din siya minsan nakikita ko. Yan. Hindi siya healthy. Kitang-kita sa itsura niya guys. Dito talaga ako pinaka-heartbroken sa aking blue frills at saka yung isa kong trumpet guys. Dati kasi bumibili ako. Nung nagsisimula pa lang talaga bumibili ako ng mga token sizes lang from Benguet. Tapos dumadating dito, dalalagasan pa ng dahon. Sobrang liit na 'di ba? Tapos napalash ko siya guys. Sobrang ganda yung tingnan. Tapos nung nanganak ako, after 2 months, umuwi ako sa mama ko. Pagbalik ko dito guys, na-shock ako. Putad-tad talaga ng mealybugs yung aking blue frills. Meron pa to natitirang konting dahon. Pero may na-save pala ako, 2. Ito yung na-save ko, 2. Hindi mahirap alagaan si blue frills. Kaya gusto ko siya. Kaya talagang nasasaktan ako. Nakita ko na parang wala na pag-asa. Ayun, 2 weeks lang after, ubos na. Ganito na yung itsura 2 weeks after. Wala na talagang laman. 2 years na sana yun mahigit sa akin. Ay, 2 years. 1 year lang pala mahigit. Sayang guys. Kaya kung mayroon kayong makikitang mealybug, dapat inaagapan na kaagad kaysa lumala pa at wala na tayong ma-save sa mga plants natin. Yung trumpet ko naman, tinapon ko na yung soil nun. Wala na. Ito na lang yung naiwan yung pot ng ating blue frills na hindi ko pa naitapon. Sana mapalaki ko pa itong baby ng mga leaf proof ako ng blue frills para hindi na ako bibili guys. Kasi as long as meron pa akong mga ilang dahon na naisave, hindi muna talaga ako bibili kasi sayang din yung pera, 'di ba? Kung kaya pa naman natin silang maparami. Yung mga mealybugs na nasa mga leaf prop ako, minsan inaalis ko isa-isa kung kaya lang din namang alisin. Ay. Ibihid ko na kaya to guys, alisin ko yung may infected na part. Meron din siyang aphids, Pinagtutulong-tulungan na. Masarap siguro si sugar jelly. Matamis ba siya kaya siya sugar? Nag-enjoy ang ants. That would be all guys. Thank you for watching to my channel. If you like my channel, please subscribe, hit the like button, and leave a comment guys sa comment section. Thank you for watching and keep growing.